Hello po, magandang tanghali once again para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost Special sa Ayuno pa rin ni Daniel. At ngayon, officially, ay day 7. Ibig sabihin, 1 week na tayo ay nag-aayuno. And gusto ko po sana na dito sa comment section, kung kaya nyo lang po na ma-comment dito sa comment section kung kamusta po itong exactly, yung day 7 natin, exactly isang linggo na nagfa-fast kayo. Please, pa-comment dito. Gusto ko po na nababasa rin yung comments ninyo. Siguro po, pwede nyong sabihin kung ano-ano yung mga distractions. Pwede nyo pong sabihin kung ano-ano yung pagbabago sa spiritual ninyo. Sabihin niyo po yung pagbabago kung gaano mas lumalalim yung relationship ninyo sa Diyos. Sabihin niyo po yan, please. Pa-comment dito kasi ano po ba yung main objective nitong Fast of Daniel? Ang main objective nitong Fast of Daniel is, unang-una sa lahat, para sa wala pang Holy Spirit. Kayo na gusto ninyo na matanggap yung Holy Spirit, ito ay isang way kung paano ninyo matatanggap yung Holy Spirit within these 21 days. Not exactly dapat 21 days, pero within these 21 days, pwede kang mabaptize ng Holy Spirit. And ngayon, ang tip natin for today is ito, bautismo sa tubig. Bakit importante po yung tip or yung step na yan exactly sa 1 week ng 21 days fast of Daniel? As you know, imagine niyo po yun, exactly rin ngayong araw na to, nangangalahati na tayo. Actually, kung 31, ngayon is December 16. So, kalahating-kalahati na talaga. At itong natitirang 2 weeks ng taong ito, kailangan nyo pong mag-decide na magpabautismo sa tubig kung hindi pa kayo nagpabautismo sa tubig. Pero, syempre, pwede nyong sabihin, Pastor, nagpabinyag na ako. Bininyagan na ako nung ako ay sanggol pa lang. Ako ay nagpabinyag na. Bininyagan na ako pinabinyagan ako ng parents ko nung ako ay bata pa. Pero siguro po kasi hindi nyo naiintindihan kung ano talaga yung pinaka-essence ng bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, hindi lang yan dahil kailangan mong mabasa, kailangan mong ilubog. Not really. Intindihin nyo po kung ano yung pinaka-essence ng bautismo sa tubig. Hindi naman po kasi lahat ng nabautismuhan sa tubig at nabinyagan sa tubig, sabihin natin, alam kung anong ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Ano po bang ibig sabihin ng bautismo sa tubig? Ang bautismo sa tubig, ibig sabihin niyan, pagsisisi. Pagsisisi. Tingnan niyo po yung nakasulat dito sa salita ng Diyos. Libro po ng 2 Corinthians, chapter 7, mula verse 9 hanggang verse 10. It's written like this. At yan nga ang nais ng Diyos na mangyari, sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. So, as we can see dito sa verse na ito, pwede palang malungkot. Yung mga tao pala na nagsisisi, nalulungkot rin. Kasi nung wala pa po tayo sa mundo, paano ba tayo mag-isip? Pag wala kang agrabyadong tao, wala kang natatapakan tao, kapag mabait ka naman sa kapwa mo, okay na yan, hindi ka makasalanan. Pero no, alam nyo po ba, ito yung sign. Ang sign na mas napapalapit ka sa Diyos, mas nakikita mo na ang laki ng kasalanan mo. Hindi dahil inaakusahan mo yung sarili mo, mas nakikita mo lang po na hindi ka deserving. Ulitin ko,
palapit ng palapit yung relationship mo sa Diyos, mas nare-realize mo na ang dami mo palang mali. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa pagnanasa. So ano pong ibig sabihin talaga ng bautismo sa tubig? Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig ay pagsisisi. Ano ba yung pagsisisi? Yung sinabi natin kahapon, pagbibitaw mo sa kasalanan. And then, nandiyan na yung babautismohan ka namin sa tubig. Pero yan yung pinakamadali sa lahat. Ulitin ko, alamin ninyo yung essence ng bautismo sa tubig. Hindi lang lublub ka sa tubig. Hindi lang basta wisikan ka ng tubig. Kailangan pagsisihan mo. I-acknowledge mo lahat ng kasalanan mo. I-acknowledge mo lahat ng pagkakamali mo. Sabi mo, Panginoon, this time, isinusuko ko yung lahat sa iyo. Tama na yung pagkakamali. Tama na yung kasalanan. Gusto kong simulan lahat ng maayos. At bibigyan ka ng Diyos ng lakas para hindi ka na bumalik sa dati mong buhay. Naintindihan niyo po ba? So bukas po, yung day 8. Pero bukas meron rin tayong Bible study. So alam niyo po na pinag-aaralan natin. Katulad ng sinabi dito, di ba, sa pinakababa, sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. So dito, we are talking about kalooban ng Diyos. And every Wednesday sa Bible study natin, pinag-uusapan natin yung kalooban ng Diyos. Ito po yung address natin. So feel free to contact us kung meron po kayong tanong, kung meron kayong gustong maging malinaw para sa inyo. Please, itong 21 days, mag-focus po tayo. Yan yung day 1 na task natin, di ba? Mag-focus sa Holy Spirit. Hindi lang yung program ng alas 12, kundi yung 9 a.m. rin. Meron pa tayong 10 p.m. itong problem and solution. And meron tayong early in the morning, yung daily devotion na ginagawa ni Bishop Macedo. Nandyan po, everyday rin gumagawa siya ng special message. So feel free na mapanood po yan. And then, dalas-dalasan nyo rin pumunta sa church para hanapin yung Espiritu Santo. And one more special announcement para sa inyong lahat. This coming Saturday, makakasama po natin si Bishop John Paul ng bishop natin sa Asia. Nasa Philippines siya as of now, pero bibisita siya sa atin. Missionary visit para sa December 20, Saturday, alas 10 ng umaga. Ipakalat niyo po itong magandang balitang ito. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program na ito, please, i-share nyo po yung link para sa lahat. Mga family members ninyo, friends ninyo na gusto rin magbagong buhay. Sigurado na itong tip natin, within 21 days, makakatulong sa kanila para magkaroon ng pagbabago kung desidido silang magbago. Pagpalain po kayo ng Diyos.